Pagkagising ni Jordan, agad niyang hinarap si Shaira at galit na tinanong kung saan siya dinala nito. Sa halip na magpaliwanag, kalmado at may halong panunuya ang sagot ni Shaira na dinala lang daw niya si Jordan sa lugar kung saan siya nararapat. Habang lumilinga-linga si Jordan, napansin niya ang mga gamot na inilagay malapit sa kanya. Nang suriin niya ang mga ito, natuklasan niyang para ito sa mga taong may sakit sa pag-iisip. Dito niya naisip ang plano ni Shaira. Nais nitong palabasin na siya ay isang baliw upang mawalan siya ng kredibilidad at hindi paniwalaan ng mga tao. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, sinabi ni Shaira na ginagawa lamang niya iyon para sa ikabubuti ni Jordan. Ngunit hindi nakumbinsi si Jordan at alam niyang may masamang pakay si Shaira sa likod ng lahat ng ito. Sa kabilang banda, tumawag si Shaira kay Christy at inimbitahan itong dumalaw kay Jordan. Nagtaka si Carmen sa tila biglang pagbabago ni Shaira. Lalo pat dati ay ayaw nito makita ni Christy at ng kanilang anak si Jordan. Nagsimulang maghinala si Carmen na may masamang binabalak si Shaira. Nag-aalala rin si Leslie, ang matalik na kaibigan ni Shaira, sa plano nito na papuntahin sina Christy kay Jordan. Bagaman alam ni Leslie ang potensyal na panganib, tila handa na si Shaira sa kanyang plano at determinado na ito. Ang hindi inaasahan ni Shaira ay mabibigo ang kanyang plano. Pagdating ni Christy, magkakaroon siya ng pagkakataon na ipasuri si Jordan sa isang psychiatrist na magpapatunay na wala itong sakit sa pag-iisip. Sa halip na mapahamak si Jordan, lalo lamang itong nawala ng tiwala kay Shaira dahil sa mga kasinungalingang ginawa nito. Kaya naman kung isa ka rin sa mga nagnanais na mapatunayan ni Jordan na hindi siya baliw at itong si Shaira ang totoong nababaliw na, i-click lamang ang like at subscribe button para updated ka lagi sa mga susunod pang magaganap sa asawa ng asawa ko. Maaari ka rin mag-iwan ng komento sa ibaba para sa mga saloobin na suwestyon. Maraming salamat sa iyong panonood.